Ang dating pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, Andriy Yermak, na tinanggal ni Volodymyr Zelensky kahapon, ay nag-anunsyong pupunta siya sa harapan ng digmaan bilang isang tapat na taong napagbintangan. Pero ang pinaka-interesante ay ang pahayag ni Yermak na ang mga taong nakakaalam ng buong katotohanan ay hindi siya ipinagtanggol. At ito ay nagdudulot ng pahayag na maaaring may hawak si Yermak laban sa grupo ni Pangulong Zelensky, na maaari niyang gamitin laban sa kanya sa hinaharap. Iniulat ng mga source na kinuha ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ang ilang telepono at laptop mula kay dating Office of the President Head Andriy Yermak habang nagsisiyasat. Kailangan pa nating alamin ang laman ng mga iyon. Ayon sa The Economist, si Andriy Yermak, dating pinuno ng Office of the President, ay nakapagsama ng malaking kapangyarihan at maraming kaaway, kaya naging kilalang personalidad sa Medichgate. Hindi siya makapaniwala nang malaman na tinanggal siya sa trabaho ni Vladimir Zelensky. Ayon sa publikasyon, at ito ay isang sipi, sa loob ng maraming taon, si Yermak ay itinuturing na isang taong masyadong makapangyarihan para bumagsak. Kasabay nito, isinulat ng New York Times na ang pagbibitiw ni Andriy Yermak ay nagbubukas ng posibilidad para sa malalaking pagbabago sa Ukraine, na iniiwan si Zelensky na walang tao na magtitiyak ng disiplina sa kompetitibong politika ng bansa. Laging hinahanap ng Russia ang mga kahinaang mapapakinabangan. At ngayon, inihayag na ng Kremlin na nagsimula na ang pampulitikang bagyo sa Ukraine, na nais subukang samantalahin ng mga hindi malilinis na Ruso. Ako, si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel, Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may nangyayari. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iba't ibang platform ang nandoon. Pumili lang kayo ng pinakakomportabling paraan ng pagsuporta para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Kaya, ang dating pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Andriy Yermak ay nagbalita na balak niyang pumunta sa frontline ilang oras matapos magsumait ng kanyang pagbibitiw. Ayon sa New York Post, tinukoy nito ang liham na ipinadala ni Yermak sa editorial ng pahayagan. CP, pupunta ako sa frontline at handa ako sa anumang pag-uusig. Ako ay tapat at matinong tao. Doon ko agad naisip itanong, anong uri ng pag-uusig ang tinutukoy? Sabi ni Andriy Yermak. Malinaw na nauunawaan niya na ang makinang pampulitika na siya mismo ang lumikha ay maaari na ngayong gamitin laban sa kanya. Napansin ng New York Post na hindi nilinaw ni Yermak kung kailan siya pupunta sa frontline o kung plano niyang sumali sa sandatahang lakas ng Ukraine. At sa totoo lang, hindi rin malinaw kung ano yon, anong klaseng pahayag yon. Pupunta raw ako sa harapan. Totoo, nababanggit siya sa mga recording ng Medichgate, ngunit walang kaso o paratang na isinampa laban sa kanya. Pero pagkatapos nito, si Yermak nagsusulat ng sipi. At ito pa ang isa pang intriga. Diretsyong sinabi ni Andriy Yermak na alam ng opisina ng presidente ang isang katotohanang makakatulong magprotekta sa kanya, pero hindi ito ginamit para ipagtanggol siya. Sa totoo lang, maituturing itong nakatagong banta mula kay Yermak. Dahil alam din niya ang buong katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa likod ng saradong pinto ng opisina ng presidente. O baka naman ito ang paraan ni Yermak ng pagprotekta sa sarili. Kumbaga, nauuna na siya. Ayon sa Ukrainska Pravda, kinuha ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ang ilang telepono at laptop mula kay Andriy Yermak, dating hepe ng opisina ng presidente, sa isinagawang pagsisiyasat. Ayon sa Ukrainska Pravda, mula sa kanilang source, dumating ang National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office sa Government Quarter bandang 6 AM noong Nobyembre 28. Isinagawa rin ang pagsisiyasat hindi lang sa bahay ni Yermak, kundi pati sa opisina ng presidente,
partikular sa lugar ng trabaho ni Yermak at silid malapit sa administrasyon ng presidente. Matapos ang mahigit 6 na oras ng pagsisiyasat, tinanggal ni Zelensky si Yermak sa trabaho. Noong Nobyembre 28, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsumite ng resignation letter si Yermak. Ayon sa The Economist, si Andrei Yermak, dating pinuno ng opisina ng presidente, ay nagtipon ng malaking kapangyarihan, maraming kaaway, at naging kilalang personalidad sa Mindic Gate. Nagulat siya nang malaman na tinanggal siya ni Volodymyr Zelensky sa trabaho. CP, patuloy na itinatanggi ni Yermak ang kanyang kaugnayan sa Mindic Gate, ngunit ang kanyang posisyon sa sentro ng politika ng Ukraine ay ginawa siyang malinaw na target para sa mga gustong pabagsakin siya. Inaakusahan din siya na may mahalagang papel sa padalos-dalos na kwento ng pagtatangkang alisin ang kalayaan ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office. Kaya't si Yermak ay kabilang sa mga pinakatanyag na personalidad na binanggit ng mga nagpoprotesta sa kanilang mga placard ngayong tag-init. Sa panahon ng kanyang pamumuno sa opisina ng presidente, nakahanap siya ng paraan para magtalaga ng mga tapat na tao sa mahahalagang posisyon, yung mga direktang sumusunod sa kanya. Ang mga tumutol sa hierarkiyang ito, tulad ni na Ministro ng Ugnayang Panlabas Dmitry Kuleba at Military Intelligence Chief Kirill Budanov, ay nagkaproblema. Ngayon, may naniniwala na biktima si Yermak ng mga hindi popular na desisyon ng presidente. Sinasabi nilang pinanatili siya ni Volodymyr Zelensky sa posisyon para maging biktima kung kailangan. Ito ang mga salita ni Yermak na hindi siya ipinagtanggol. Ang mga nakakaalam ng totoo ay maaaring magturo rito. Pasensya, baka nagamit si Yermak. Si Yermak ang pangunahing kinatawan ng Ukraine sa negosasyon sa United States ukol sa tigil putukan at pinamunuan niya ang delegasyon ng Ukraine sa konsultasyon. Ngayon, ayon kay Volodymyr Zelensky, ang Ukraine ay kakatawanin sa nalalapit na negosasyon ng hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas, kalihim ng National Security and Defense Council at mga kawani ng Ministry of Foreign Affairs at Intelligence. Ang mahalagang papel sa delegasyon ng Ukraine ngayon ay gagampanan ni na Rustem Umerov at Kirill Budanov. Ang investigasyon kung saan isinagawa ang mga pagsisiyasat kay Andrei Yermak ay may kaugnayan sa kaso ng pagnanakaw sa Komsomol ng kumpanyang Energoatom. Batay sa datos ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, pinangunahan ni Timur Mindic, dating kasosyo ni Volodymyr Zelensky, ang eskema at mga matataas na opisyal ang posibleng benepisyaryo. Kasama rin sa mga materyales ng kaso, si Sekretaryo ng National Security and Defense Council Rustem Umerov, na ininterview bilang saksi noong Nobyembre 25 at ngayon, maaaring ipalagay na ang pagpapatalsik kay Yermak ay ginawa bilang isang pagtatangka na maibalik ang tiwala ng lipunan. Pero, sa kabilang banda, nagdudulot ito ng kaguluhan sa politika na sinusubukan ng samantalahin sa Kremlin. Sinabi ng tagapagsalita ng presidente ng Russia, Dmitry Peskov, na lumalala ang kawalang katiyakan sa politika sa Ukraine dahil sa iskandalo ng korupsyon at pagbibitiw ng pinununo ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Andrei Yermak. Pero sabi nga, may kanya-kanya tayong gawain. Dagdag ko lang ang pagpapalit ng pangunahing negosyador ng Ukraine mula kay Yermak patungo kina Umerov o Budanov ay hindi magbabago sa mahahalagang isyu ng seguridad na pundasyon ng mga negosasyon. Ang negosasyon ay isang gawaing pangkupunan. Kung may isang tao na umaalis sa proseso, hindi nagbabago ang mekanismo. Patuloy lang itong gumagana tulad ng dati. Kaya huwag ninyong isipin na kapag si Yermak ay tinanggal sa posisyon, tapos na ang negotiation. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng donasyon. Salamat po. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.